Bagong bago at kabibili pa lang ng customer ng sprocket na ito. Ragusa XM8. Sira na agad. Ayan mga idol oh. Yan. Yan mga idol, may pumunta sa ating customer o bumalik yung customer natin dahil nga po bakit daw sira na yung sprocket na bago niyang bili dito sa aming tindahan. Ngayon mga idol, tingnan natin kung ito ba talaga ang dahilan, kung sprocket ba talaga ang sira nito. So ngayon mga idol, papakita ko sa inyo na ito po, ayan, hindi na po kumakagat. Yan, hindi na po kumakagat itong sprocket o yung pinakang pulse nya. Ngayon, ito pong sprocket na ito ay cassette type. Mga idol, check natin kung sprocket ba talaga ang sira. Tanggalin po muna natin tong sprocket na to. Gagamit lang po tayo mga idol ng cag remover. Saka po 24 na wrench, saka po itong pangontra. Tapos yan mga idol, tanggalin po natin. At dahil nga po mga idol, cassette type po itong sprocket, syempre cassette type din po itong hub. Kaya mga idol, hindi po talaga ang sira nito ay yung cassette type na sprocket. At ang pinakang sira po talaga nito ay itong pre-hub. Andito po kasi sa pre-hub ng cassette type, yung mga pulse at spring na siya pong kumakagat kapag po tayo ay pumapadyak. Pero kung sa thread type naman po na sprocket, maaari pong yun ang sira. Andun po kasi sa sprocket na thread type yung pong mga pulse. So yun mga idol, at wag na po nating patagalin. Buksan na natin tong pre-hub. Let's go! So yun mga idol, mali po yung nasabi ko. Ito po muna pala, linisin po muna natin itong pinakang cassette type na sprocket. Mali pa yung pagkakadali ko eh. At yan na po mga idol, nalinisan na po natin at makintab na makintab. Pero iisang tabi muna po natin yan dahil primera pa lang po yan. So ngayon mga idol, tatanggalin na po natin yung pre-hub. Gumamit lang po tayo ng dalawang 17 dito. 17 na rin siya. Baka mamaya kung ano pang isipin nyo. At yan na nga po mga idol, grabe, sobrang putim. Itim. Pagkatapos yan mga idol, pinunasan ko muna po ng basahan para pag ginamit po natin yung pre-hub remover ay hindi po ganong magkadumi. After po nyan mga idol, gumamit lang din po ako ng katala para matanggal po natin yung pinakang kopa ng pre-hub o yung kopa ng bearing. At dyan na rin po matatanggal yung pinakang pre-hub. Ingat lang po kayo mga idol dahil maaari pong mga laglag yung pinakang maliliit na bearing nyan. At sigurado kapag nalaglag po yan ay talagang maghahanap kayo para sa hangin. At yan mga idol, natanggal na po natin yung mga pre-hub. Mga bearing. Ingat nga lang po kasi yung mga bearing yan masyadong maliliit, baka pumawala. Kaya kapag tatanggalin po natin yan, siguraduhin po natin na nakasahod na po yung lalagyan ng mga bearing para hindi po magkahiwa-hiwalay. At ito na po mga idol yung naging dahilan ng problema. Halos nakadapa na po yung pulse kaya hindi po kumakagat dahil po sa sobrang dumi. Kaya nga mga idol, tatanggalin na po natin yung spring niyan saka po yung pinakang pulse niya. Yan ang mga idol oh. Unti-unti nang sumisilip yung pinakang pulse oh. Grabe, higang-higa. Bali mga idol, ang ginamit ko po palang panundot dyan ay yung pinakang rayos. Yan mga idol, natanggal na po natin yung spring at saka po yung pulse. Tapos yan mga idol oh. Grabe, putim na putim. At yan mga idol, wag na po natin patagalin at lilinisin na po natin yung isa-isa. Ipapas forward na natin mga idol dahil ayaw kong maumay ka pa. At ito na nga po mga idol oh. Grabe oh. Talagang maitim na itim. Tapos mga idol, ito naman yung nilinis natin. Pinagsama-sama natin para hindi mawala. At after nga po natin mga idol, linisin sa paint thinner, kailangan linisin din po natin agad para hindi po mga lawang. Ngayon mga idol, babanlawan natin yan sa dishwashing liquid. At saka po mga idol, saka natin gagamitin ng brush. Kahit yung lumang toothbrush lang po, pwede na. Bali mga idol, meron po akong in-upload sa aking YouTube channel kung paano po maglinis ng pre-hub ng cassette type. At ito na nga po mga idol, ang finished product. After po natin mga idol banlawan ay pupunasan naman po natin ng basahan. At ganun po uli mga idol, pass forward na po uli natin para hindi po kayo maumay. Tapos mga idol, yung spring ng pulse, ayan po, yung spring ng pinakang pulse, kailangan pisil-pisilin nyo para gumanda yung laro nyan. Tapos mga idol, check nyo na rin po yung mga bearing nyo kung palitan na. Tapos mga idol, check nyo na rin po yung pinakang kono. Baka po kasi mamaya palitan na po yan. At ito na po mga idol, tapos na po nating punasan. Syempre, ang next nyan ay bubuin na natin.
Tapos mga idol, yung mga hindi po natanggal na dumi, sundutin po natin para po maganda yung laro ng foul saka po ng spring. Tapos mga idol, gagamit po dito ulit tayo ng pangmalakasang grasa. Syempre, si Kobe yan. Kobe, baka naman. Bali mga idol, sa paglalagay po ng grasa ay konting-kunti lang po para hindi mahirapan yung foul saka po yung spring. Tapos mga idol, check lang po natin yung fouls kung magandang laro. Tapos mga idol, pinalitan ko na rin po pala yung mga lumang bearing. Tapos mga idol, ang ilalagay po natin ditong spacer ay isa na lang po. Tapos ito mga idol, yung ibinawas po nating spacer. Binawasan po natin yan para hindi po umaalog yung pinakang prehab. At ito na po mga idol. Okay na. Ganyan lang po kadali o ka-basic maglinis o mag-maintenance nitong prehab. Tapos mga idol, kapag ilalagay po natin yung sprocket, lagyan lang po natin ng konting grasa. Yun lang po at maraming salamat.